Nakaraan na talakay natin yung tungkod ni Musa alayhis salam. So ngayon inshallah, yung natitira pang mga ayah ni Musa alayhis salam sa nasyon ni Paraon. So marami pang ibang himala si Musa alayhis salam kahit nung panahon na nakaalis na sila ng Egypt. Halimbawa yung bumukal yung tubig mula sa bato, o kaya yung pagbaba ng manna at salwa, kabilang yun sa mga aya ni Musa alayhis salam. Pero yung matatalakay ngayon insyaAllah, yung mga ipinakita niyang aya kay Paraon. So doon sa Surah Taha, verse 22, chapter 20, verse 22, Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min gayri su'in ayatan ukhra. So bigyang diin natin nung nakaraan yung tungkod ni Musa alayhis salam. Pero kabilang o kasabay nung aya na yon, yung pagputi ng kamay ni Musa alayhis salam. Ito'y naging puti. At 2 beses ito nabanggit sa Quran. Doon sa unang pagkakataon, doon sa puno na lumiliwanag, at nung kaharap na ni Musa alayhis salam yung mga salamangkero. Sinabi ni Allah, idikit mo ang iyong kanang kamay sa iyong kaliwang tagiliran. So, kumbaga dito sa kaliwang gilid niya. At ito ay magiging puti, na wala naman itong sakit o anumang pinsala. At ito ay bilang isa pang aya para kay Paraon at sa kanyang nasyon. So dito, piniliwanag Sheikh rahimahullah, kana yudkilu yadahu fi jaybihi dar'u kamisihi, na ipinasok daw ni Musa alayhis salam yung kanyang kamay doon sa kaliwang bulsa ng kanyang damit. Pero yung bulsa na tinutukoy din dito, kasi di ba yung damit noon hindi naman polo, hindi naman t-shirt, yung parang balabal lang na binabalot sa katawan. So pinasok ni Musa alayhis salam yung kamay niya doon, thumma yanzi'uha, at pagbunot niya doon sa kanyang kamay, faidahiya tatala'la kalkamari bayadan min gayri su'in, at ito ay namuti at actually nagliliwanag na parang buwan, na wala naman itong sakit. Min gayri barasin wala bahak, na hindi ito kumbaga may sakit na katulad ng ketong. Kasi yung ketong, yung balat nagsusugat, at maaring ang sugat ay mamumuti. Depende sa reaksyon ng balat ng tao sa iba't ibang mga sugat dito. So hindi ito dulot ng anumang sakit. At itong pagputi ng kamay ni Musa alayhis salam, kumbaga meron itong kinalaman din sa, kumbaga sa hamon doon sa mga salamangkero. At hindi na nga nabanggit dito na natapatan ito ng mga salamangkero, na nagawa nilang puti ang kanilang mga kamay. Kasi doon sa pagharap na nila, ay hindi pala 2 beses, 3 beses na binanggit yung tungkod niya at yung kamay niya na naging puti. Una doon sa puno na nagliliwanag, tapos yung sa unang pagharap nila ni Paraon, at doon sa pangalawang pagharap nila ni Paraon. 3 beses pala. Yung pangalawang pagharap nila ni Paraon, nandun na yung mga salamangkero. At yun nga, ang napaghandaan lang talaga ng mga salamangkero na gawin, yung paggalawin yung kanilang mga lubid, na magmumukha itong gumagalaw. Pero nga yung tungkod ni Musa alayhis salam naging totoong ahas at kinain yung kanilang mga salamangka. Pero hindi na nabanggit yung kamay ni Musa alayhis salam na ginaya ito ng mga salamangkero. Hindi na nabanggit dahil maring
nakita ng mga salamangkero na hindi talaga nila kayang gayahin yung kamay ni Musa alayhis salam. Kumbaga nagaya nila yung yung ahas, kumbaga yung mga lubid nila na pinagmukha nilang ahas. Kasi nga 'di ba, sa unang pagharap nila ni Paraon, yung bumalik na nga siya doon. So siguro sinabi ni Paraon, ito yung ginawa ni Musa. Meron siyang tungkod na naging ahas at meron siyang kamay na naging puti. At mas pinili ng mga salamangkero na hamunin yung ahas ni Musa alayhis salam kasi hindi nila kaya talagang gayahin yung kamay ni Musa alayhis salam. Yung isa pang aya na sinasabi, Wadakara Allahu sab'a ayat fi suratil A'raf. Sa suratul A'raf merong tinukoy na 7 aya. Faqad dakara Allahu annahu asabahum, binanggit ni Allah na dumating kina Paraon bisinin wa hiya asabahum min al-jadabi wal kahti bisababi qillati miyah nil wa inhibasul matar an ardi Misr. So nagkaroon ng ilang taon ng tagtuyot doon sa Egypt, na hindi masyadong umuulan at bumaba ang level ng ilog ng Nile, yung Nile River doon sa Egypt. Na dahil dito, syempre, yung kanilang mga pananim ay nasira o natuyot. Na katulad yung nangyari ito kay Musa alayhis salam, doon sa nangyari sa panahon ni Yusuf alayhis salam, na nagkaroon ng ilang taon na tagtuyot. At sinasabi, itong mga ganitong panahon ng tagtuyot ay talagang seasonal. Okay? So bukod pa sa climate change, so seasonal talaga, may mga panahon talaga, kahit nung una pang panahon, wala namang climate change noon, wala namang pollution noon, pero meron ng mga ganitong panahon na meron talagang mahabang panahon ng tagtuyot. At naapektuhan talaga ang mga tao. Kasi tubig ang pangunahing pangangailangan ng tao. Tubig. Kaya nga ang mga naunang mga sibilisasyon, matatagpuan ninyo ang mga naunang mga sibilisasyon malapit sa ilog. Kung meron mang malapit sa dagat, sa ilog pa rin sila malapit. Kaya sa ilog nang gagaling yung tubig nilang iniinom, tubig na ginagamit nila pang construction. Kasi nung unang panahon, wala namang semento. Ang ginagamit nila, lime. Kahit nung panahon ng Kastila, yung mga lumang simbahan, walang semento yun. Hindi yun semento. Yung pinandidikit nila, yung tinatawag nga nila na lime, yung dinurog yun na silica at iba't iba pang mga bato, nilagyan yun ng tubig. Hindi yung pwedeng samahan ng salt water. Kailangan fresh water yun. Kaya yung mga sibilisasyon, malapit sa ilog. Yung Maynila, malapit sa dagat, oo, pero katabi nila ilog. May pagkukuhanan pa rin sila ng sariwang tubig. At actually, kahit yung semento ngayon, di ba? Hindi pwedeng lalagyan nyo ng tubig dagat. At yun din ang dahilan kung bakit yung buhangin na ginagamit natin sa construction, buhangin na galing sa ilog, hindi yung buhangin na galing sa dagat. Kasi maapektuhan nun yung pagtigas ng concrete. Kailangan fresh yung tubig at walang asin yung buhangin. So, kailangan talaga ng tao ang tubig. So, yun yung nangyari doon sa Egypt. So, bukod doon sa naapektuhan yung kanilang pananim, syempre naapektuhan din yung kanilang construction. At alam naman natin, sa Egypt, napakalaki ng mga construction na ginagawa nila doon. Yung mga pyramid, lalong-lalo na. At yung mga pyramid, ang pagkakagawa ng mga pyramid, ito ay bilang mausoleo, libingan ng kanilang mga pharaoh, yung kanilang mga hari. At sinasabi nga nitong si Ramesses na pharaoh, nung panahon ni Musa alayhis salam, meron din siyang pyramid, pero maliit lang. Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa dito sa mayabang na paraon na ito, yung mga nauna sa kanya na mas malalaki yung mga pyramid na naitayo para sa kanila. So kaya nga, maraming mga aya sa Quran yung nababanggit na, sinusumbatan ni Allah yung mga kuffar
Na yung mga nauna nga winasak niya, samantalang yung mga nauna ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila. So bumaba yung level ng tubig sa Nile River, naapektuhan yung pananim, syempre inumin ng mga tao, at naapektuhan din syempre yung kanilang construction. At actually kahit sa ibang mga sibilisasyon, so hindi lang sa Egypt, napakahalaga ng tubig, na maaring ang tubig ay magiging dahilan din ng digmaan. Magiging dahilan ng digmaan. Halimbawa, sa panahon ng mga Arabo, nung bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong mga angkan ng mga Arabo na papatayan sila dahil sa possession o pagmamay-ari ng bukal. Sasakupin nila yung bukal at aagawin nila ito mula doon sa ibang tao. Kaya nga doon sa kwento ni Hajar, di ba baby pa si Ismail alayhis salam, so naging kakaiba yung naging ugali, yung conduct ng Jurhum, na nagpaalam pa sila kay Hajar kung pwede silang tumira sa tabi ng Zamzam. Samantalang kung tutuusin, normal nang ginagawa nila na kapag mayroong bukal, papatayin nila yung kung sino mang nakatira malapit doon at sasakupin nila yung bukal. So yun ay mahimala. Yun ay mahimala. Di ba yung himala o yung aya, na talakay natin ilang klase? 3. Sa kaalaman, sa kakayanan, at sa kawalan ng pangangailangan. So si Hajar, naging mahimala. Kumbaga, syempre yung himala na yun ay dulot ng pagiging asawa niya ni Ibrahim a.s. Pagiging nanay ng isa pang propeta, si Ibrahim a.s. So hindi sila pininsala ng Jurhum. Hindi sila pininsala ng Jurhum. At actually sa Badar, nagsimula yung, kasi parang sa umpisa ng Badar, nagtititigan lang sila. Naghihintayan sila kung sino yung maunang kikilos. Yung mga Muslim nasa kabila, tapos yung mga Quraysh nasa kabila. Pero ang problema kasi ng Quraysh, naunahan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makapwesto doon sa mga ilog, doon sa mga bukal. At problemado na sila sa tubig, naubos na yung baon nila na tubig. Kaya yung mga naunang Quraysh na namatay, yung mga nagtangka na pumunta doon sa bukal para kumuha ng tubig. Kasi sobrang yabang nila, akala nila pwede lang silang maglakad papunta doon at hindi sila gagalawin ng mga Muslim kasi takot sa kanila yung mga Muslim. So yun yung dahilan ng mga unang namatay ng Quraysh. At yung mga sumunod na namatay, yun yung mga namatay sa duelo. Yung mga napatay ni na Hamza, ni na Ali bin Abi Talib, at saka nilang nagkaroon ng malaking labanan. Kasi ganun talaga nung unang panahon. Nagsisimula yung mga labanan sa duelo. Kasi sa duelo, kumbaga parang para tumaas yung moral ng mga sundalo. Na meron lang, paisa-isa lang na naglalaban sa pagitan ng dalawang hukbo. So napakahalaga ng tubig. So itong tagtuyot na ito, kumbaga pinapaliwanag natin ng ganito kasi para maunawaan natin ang konteksto kung bakit napakatinding aya na ito para doon sa mga taga-Egypt. Dahil mahihirapan talaga sila sa kanilang kalagayan na walang tubig o napakakaunti ng tubig na dumarating sa kanila. Actually, napakatindi nga nito. Di ba nakwento ko na sa inyo yung merong naikwento tungkol kay Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu na nang dumating sina Amr bin al-As radiyallahu anhu sa Egypt, nabutan nila doon yung mga tao na nag-aalay ng mga babae. Yung mga babaeng birhen, iniaalay nila para sa ilog ng Nile para umagos ito. Kapag tagtuyot, nag-aalay sila doon ng tao. So hindi totoo yung kwento tungkol kay Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu na nagpadala siya rito ng sulat. Pero maaring ginagawa nga talaga ito ng mga tao doon. Nag-aalay sila. At yung pag-aalay ng tao sa mga Diyos-Diyosan para mawala yung sakuna, halimbawa tagtuyot, taggutom, naiulat ito sa iba't ibang mga sibilisasyon. Kahit doon sa South America, yung mga Indian doon, yung mga Aztec, nag-aalay sila ng tao. Kaya nga meron din sila mga pyramid doon. Doon nila inaalay yung tao. At meron iba't ibang paraan ng pag-aalay ng tao doon sa kanila. Dinudukot nila yung puso ng tao.
binibiyak yung dibdib, binibiyak nila yung dibdib at kinukuha nila yung puso. At yun yung inaalay nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So napakahalaga ng tubig sa sibilisasyon ng mga Egyptian at kahit sa iba pang mga sibilisasyon. Siyempre, nabanggit dito sa number 4, Naqsu thamarati dhalika annal arda tamna'u khayraha wa ma takhruju yusabu bil afati wal jawaih. Dahil kaunti yung tubig, siyempre, kaunti yung kanilang mga inaani na mga pananim. At ang marami sa pananim nung unang panahon, actually yung bigas, lang naman lately lang naman nauso yung bigas Nung unang panahon, talaga, trigo. Yung trigo, yung ginagawang harina. Yun ang pangunahin na itinatanim ng mga tao. Pati mais. Ang mais, nakarating yun sa Pilipinas, galing Mexico. Doon sa Mexico yun nauso, yung mais. Yung bigas, nakarating na lang yan ng galing India. Kumalat siya sa Southeast Asia. Pero doon sa Egypt, yung pangunahin nilang pananim talaga ay trigo. Pangunahin nilang pananim ay trigo. Na lumalaki rin naman yung trigo na parang palay din. Ganon din siya tinatanim. So kailangan din nito ng maraming tubig. At yun nga, hindi tumutubo yung mga halaman at hindi lumalabas mula sa lupa ang mga kabutihan nito. At kung meron man tutubo, bansot at hindi ito namumunga ng maayos. Panlima. So napakahabang panahon, ilang taon na tagtuyot, pero bigla-bigla darating yung tinatawag na tufan at tufanul ladhi yuttalifu al-mazari wa yahdum al-mudun wal qura. Biglang dumating naman yung baha. Bigla namang dumating yung baha. So bigla silang inulan at dumating yung baha at nawasak yung mga taniman nila at nasira yung mga syudad nila at mga bayan. Nasira yung kanilang mga syudad at bayan. At actually kahit hindi doon sa mismong lugar ni Musa alayhis salam umuulan, maaring darating pa rin sa kanila yung baha. Kasi yung baha naman, pwedeng manggaling yan sa ibang lugar. Kaya nga maraming mga flash flood yung nangyayari na maraming namamatay kasi hindi nila inaasahan na babaha kasi hindi naman umuulan sa kanila. Pero umuulan pala doon sa may bundok at doon nanggagaling yung maraming tubig. Kaya nagkakaroon ng flash flood. So ito yung konteksto nung tufan na sinasabi rito. So bigla ang pagdating ng tubig at binaha yung lugar ni Musa alayhis salam. At nasira yung mga taniman at nasira yung mga bayan at mga syudad na bigla-bigla lang na nagkaroon ng pagbaha. At bukod doon sa baha, number 6, al-jaradul ladhi la yadu'u qadra wala yabisa. Dumating daw yung mga balang, yung locust, yung parang tipaklong na malaki. Anyway, yung tipaklong, yung hindi tipaklong, yung balang ay halal. Pwede itong kainin. Inshallah. Nakain ka nun, Ismail? Piniprito yun, di ba? Ginigisa. Halal yun. Halal yun, kainin. Inshallah. So, ang balang, sabi dito, wala raw itong iniwan na anumang bagay na kulay green. Ibig sabihin, lahat ng dahon na madaanan nito, dahon man ito ng trigo o punong kahoy, kinakain nila. O anong bang bagay na tuyot? Kahit tuyot, kinakain na rin nila sa sobrang dami nila. So, sa maraming mga lugar, sa tinuturing na peste, ang mga balang. Number 7, al-kummal wahiya hashratun tu'din nas fi ajsadihim. So, dumami daw yung mga kuto. Kuto na maliliit na insekto na pumipinsala sa mga tao. As in yung literal na kuto na madalas makikita sa ulo ng tao. So dumating ito sa mga taga-Egypt. At ang naapektuhan lang talaga nito yung mga Egyptian. Yung Banu Israel, ayon sa mga nababanggit, hindi sila apektado nito. Talagang ang pinarusahan lang talaga ni Allah yung nasyon ni Paraon. Number 8, ad-dafade allati nagasat alayhim
isyatuhum likatratiha. So dumating yung napakaraming mga palaka na naging mahirap para sa kanila yung kanilang pamumuhay. So yung palaka, hindi siya halal na kainin. Ang palaka ay haram. At pangsyam, adamul ladhi yusibu ta'amahum wa syarabahum, yung dugo. Number 9, naging dugo yung kanilang mga pagkain at inumin o nagkaroon ng dugo, nahaluan ng dugo. As in, talaga, literal na dugo. Merong mga nagpapaliwanag dito na maaring physical na mangyayari ito kasi minsan mangyayari daw na yung tubig sa Nile ay nagiging kulay pula. Pero itong nangyari na ito sa panahon ni Musa alayhi salam, literal na naging dugo yung tubig nila. Kahit yung tubig na nakatago sa kanilang mga sisidlan ay naging pula at naging dugo. At ang mga ito eksakto ay nababanggit din sa Lumang Tipan, alhamdulillah. So, dun sa Suratul A'raf uli, verse 130 to 133, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ. Pinarusahan namin ang mga nasyon ni Paraon ng ilang taon ng tagtuyot at kakulangan sa mga pananim upang sila nawa ay makaalala. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. At nang dumating sa kanilang kabutihan, sinasabi nila, karapat dapat lang sa amin ito. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ تَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. Pero kapag dinaratnan nga sila ng parusa, isinisisi nila ito kay Musa at dun sa Banu Israel. Ala innama ta'irahum indallahi walakinna aktharahum la ya'lamun. Ang kanilang masamang kapalaran ay dulot ni Allah. Si Allah ang nagdulot nito, pero ang marami sa kanila ay hindi nakakaalam. Kasi palagi nila itong sinisisi kay Musa alayhi salam. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. At nagmamalaki pa sila. Sinasabi nila, anumang tanda ang ipakita mo o ipadala mo o Musa alayhi salam upang kulamin kami o linlangin kami, hindi kami maniniwala sa mga ito. Farsalna alayhimut tufan. Ito na, sunod-sunod na binanggit dito. At kaya pinadala namin sa kanila ang baha, wal jarad, yung mga balang, wal kummal, yung mga kuto, wad dafade, yung mga palaka, waddama, at ang dugo, ayatim mufassilatin, mga malilinaw na tanda, fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Pero sila ay nagmalaki pa rin at sila ay mga tao na makasalanan. Hindi sila naniwala pa rin kay Musa alayhi salam. So panghuli, yun nga, nabanggit ko na rin to kanina. Hadhil ayat at-tisa allati arsala biha Musa, ursila biha Musa ila Fir'aun. Ito ang mga siyam na tanda na ipinakita ni Allah sa nasyon ni Paraon sa pamagitan ni Musa alayhi salam. Wa illa fal ayat allati ajraha Allahu ala yadi Musa akthar min dalik. So mas marami pang mga aya ang dinulot ni Allah na magawa ni Musa alayhi salam. Hindi lang ito. Yun nga, pati nga yung manna, yung salwa, yung pagbukal ng tubig at iba pa. Yung paghahati ng dagat, actually wala dito. Hindi na nabanggit dito sa aya na ito. Famin dalika darbu Musa al-bahar bi asah wanfilakuhu. So yun nga, pagkakahati ng dagat sa pamagitan ng paghampas ni Musa alayhi salam dito sa pamagitan ng kanyang tungkod. Wa min hada darbahu al-hajar fayanfalak an ithna asharata ayna. Hinampas ni Musa alayhi salam yung bato at lumitaw dito yung 12 bukal para sa bawat tribo ng angkan ng Israel. Kasi itong 12 tribo na ito, actually hindi ito magkakasundo. Nagpapatayan ang 12 tribo din na ito. At sinasabi rin sa tafsir, nung tumawid sila sa dagat, nahati ang dagat sa 12 hati. Kanya-kanyang daanan yung iba't ibang mga tribo ng mga Hudyo. Wa inzalul manna was salwa ala bani Israel fi sahra'i Sina. Yun nga, yung manna at yung salwa na dumating sa angkan ng Israel nung nandun sila sa desyerto ng Sinai, wa ghayra dhalika min al-ayat. At iba't iba pang
mga tanda na nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So ito yung mga himala ni Musa alayhis salam. Sa susunod tatalakayin na natin yung mga himala naman ni Isa alayhis salam, insyaAllah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.